Kasama ngayon ni Joseph Morong sa Senado, si Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tongol. Joseph, good morning po, Attorney. Yes, Maki, kasama nga natin si Atty. Tongol. We have a lot of things to ask him. Number one, 10 to 3 tayo, sir. Anong oras lunch break natin? Mga 12 o'clock yan. Siguro mga 1 hour or maka less. Okay, sequence. Sabi ng prosecution, okay kami alternating. Defense ayaw. Paano ang ruling? So status ko tayo kung ano yung nasabi natin na Article 1 ngayon at yung mga land bank na mga witnesses ang iuupo, yun na muna yung ating tatapusin So today. as is tayo. Correct. So we'll wait for the prosecution to finish. Maki, last question for me and then I'll turn it over to you. Yung kay Senator Tia na allegedly nagpa-like ba siya or nag-repost ng isang spliced video. What's the attitude of the Senate impeachment? As of now, wala pa namang formal na inihahain yung mga parties or even the senator judges. So kahit nakita natin sa plenary, nobody brought it up. So as of now, status quo, there is no violation until there is a determination either by the impeachment court or any of the parties complain about it. Until such time, we have to wait later. Yan yung sinasabi ni PO na passive court. Kung Yes. walang magre-raise, wala tayong Tama ka pag-uusapan. dyan. Maki, Atty. Tongol. Ayun din, at Joseph, actually, ang gusto kong itanong kay Attorney. Attorney, yun lang, kasi kanina pa namin pinag-uusapan yung, yung motion na maging salitan yung presentation ng depensa at saka ano. So what do you expect pag nag-open itong impeachment court on day 10? So mamaya ang i-expect natin dito, tatawagin yung dalawang witness para umupo at i-identify yung mga dokumento na pinasabina do sa STECUB ng prosecution. Siyempre, magkakaroon ng konting offer ng kanilang testimonya para saan ito at medyo i-connect nila yun doon sa Article 1 kung ano nga ba yung kailangang patunayan sa Article 1 at maririnig natin yung prosecution na ilalatag sa atin yung kanilang theory of the case for Article 1. So Article 1 na agad, Attorney. Tama. Kasi walang nangyari kasi, Maki, na kasunduan between the parties. Yung recommendation na yun ng presiding officer natin is considering the parties to agree on the matter. It wasn't an order from the presiding officer. Kaya kailangan hintayin ng presiding officer na merong meeting of the minds yung dalawang parties. And in this case, na walang meeting of the minds na nangyari tungkol doon sa presentasyon na sequence. So wala na tayong hinihintay na decision from the impeachment court. Tama, Attorney? I think the presiding officer will just baka later clarify kung ano na yung sequence, or pwede rin naman na hindi na lang rin niyang i-address because technically there was no agreement to speak of. So pwedeng ituloy na lang na to call the witness para doon na tayo susunod na mangyayari doon sa unang witness for Article 1. And this one, Attorney, magsisimula tayo ng alas 10 ng umaga hanggang anong oras po ito? Dahil meron na tayong session tama po ba? Tama ka dyan, Maki. Hanggang 3 p.m. yung ating schedule na trial at it will consist of 5 hours mula 10 hanggang 3. And of course, syempre may mga 1 hour possibly na break tayo ng lunchtime. So mga 2 hours lang. So we might see later kung matutuloy yung pag-upo ng dalawang witnesses, tatapusin yung isang witness sa umaga kasi authenticating witness lang naman tong mga to at yung isa pang witness sa hapon. Pwede rin naman kung magkaroon ng kasunduan yung both parties, magkaroon ng mabilis na stipulation na lang doon sa mga dokumento. Since common naman yung mga cheque na minarkahan ng prosecution at ng depensa. And eto, Attorney, syempre may session sa hapon. Meron din tayo mga committee, Senate committee hearings. Kailan nila isisingit yon? The committee hearings will happen preferably in the afternoon. Yun yung naisip at napagkasunduan ng presiding officer at ni Senate President Sherwin Gatchalian. Plenary sa hapon and then after the plenary, pwedeng isingit dun yung committee hearings at saka doon sa mga dates na walang trial, doon i-schedule yung mga committee hearings ng Senado. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Reginald Tongol. Maraming salamat, Joseph.
Kumuha naman tayo ng update mula sa Senado ulit, mula kay Ian Cruz. Ian? Yes, Maki, nakausap natin ang ilan sa mga House prosecutors dito nga sa nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Joel Chua, na isa nga sa mga prosecutor ng kaso ng Vice Presidente, sinabi niya, Maki, na kahit ano naman yung maging sequence itong impeachment trial, magpalit man o hindi, ay handa sila. Si Chua ang inaasahan nga na magpepresenta sa kanilang dalawang witness mula sa Land Bank, kaugnay nga ng Article 1 o yung sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Chua, matagal na silang nakahanda sa kanilang presentasyon, kaya ngayong araw ay handa rin siya na gawin ito. Nakausap din natin yung kapwa Manila representative ni Chua na si Rolando Valeriano, at sinasabi niya maaaring taktika ng depensa yung hindi nila pagpayag nga sa pagpapalit ng sequence, dahil Maki, originally ang napagkasunduan talaga bago yung trial ay tatapusin muna ng prosecution yung kanilang presentation, and then after that saka naman magpepresenta ang depensa. Pero nga nabanggit ni Senate President Win Gatchalian dun sa interview natin sa kanya na sabi niya pinropose nila ni SP ni Presiding Officer Chis Escudero na magkaroon nga ng pagpapalit ng sequence para mas mapabalis itong trial. Pero nakadepende nga yan kung papayag yung both parties at Maki, yung iba namang mga prosecutor, member ng panel, yung spokesman nila si Zia Alonto Adjong, sinasabi sa atin na ganun din anuman ang maging pasya ng impeachment court ay tatalima sila, at kahit ano pa raw yung sequence na yan ay nakahanda talaga sila. Si Attorney Powa kanina ng depensa ay nakausap nga natin pero ayaw na nilang idetalye kung ano ba talaga yung nilalaman ng kanilang position paper na ipinasa raw nila kahapon pa. At sa mga sandaling ito, Makino, nakita natin kanina nagpasuka na doon sa session hall yung mga taga-depensa at mga taga-prosecution na magkatapatan lamang yung kanilang huddle room dito, at inaasahan din siyempre natin na kapag matutuloy yung presentasyon ni Representative Chua sa Article 1 ay inaasahang sasala nga sa witness stand ang dalawang taga-Land Bank na sina Violeta Consantino at Nenita Camposano. So yan muna ang latest mula dito sa ating kinaroonan sa Senado. Balik sa iyo, Maki. So Ian, wala nang binigay na detalye si Attorney Powa for their reason kung bakit ayaw nila. What? Maki, hindi na talaga nagbigay si Attorney Michael Powa. Sabi kasi niya, ayaw niyang i-preempt kung ano man yung sasabihin mamaya sa impeachment court pagka tinalakay na ito. At yung ibang mga defense lawyer, nakausap din natin si Attorney CJ Narvasa, ganun din. Ang sinasabi niya, we'll see. Ganun lang ang sinasabi nila. Hintayin na lang daw kung ano yung mangyayari dito nga sa session hall ngayon. Doon nga sa mismong impeachment court. Talagang nag-iingat din kasi sila, Maki, na siyempre may masabi sila na sub judice, dahil maatandaan mo nagpaalala pa ang presiding officer na si Senator Chis Escudero sa magkabilang panig na magtalaga pa nga sila nung kanilang spokesperson. Okay.